Hi everyone, welcome to my channel. So for today's video, we're going to talk about the cost of living here in New Zealand. Madaming kong nababasa na mga question about sa mga video ko. So before everything else, I just want to have a disclaimer that everything that I'm going to say is 100% based on my own experiences. So pwedeng iba din yung ma-experience nyo sa na-experience ko. But anyway, gusto ko muna magbigay ng a little explanation kasi yung iba nagsasabi na nagwo-worry sila kasi baka mahal yung renting dito and yung houses dito sa New Zealand, which is true. Mahal po talaga ang bahay dito sa New Zealand, especially kung bibili ka and kahit na nag-rent ka. So, kapag mag-isa ka lang dito sa New Zealand and gusto mo makatipid, I highly suggest to just do flatting or maghanap ka ng flatmate and then magbabayad lang kayo ng mga rooms. I mean like mag-share kayo ng isang bahay tapos maghahati-hati kayo sa bayad. So, yung flatting ngayon dito sa Auckland, which is the city, is approximately $250 to $450. Depende yon. Let's say, gusto mo nakasama na sa binabayaran mo every week yung mga utility bills. So, minsan mahal, minsan around $350. And kung gusto mo na meron sarili ka ng toilet, meron ka ng sariling shower sa loob ng room mo, then medyo pricey yung mga ganon na flatting. But sa experience ko na family kami, so nagre-rent kami ng 5-bedroom house dito sa Auckland, which is $800. Sabi nila na mura daw yon kumpara sa mga other na 5-bedroom house dito sa Auckland. Pero kasi yung tinitiran po namin is very old house. Itong bahay na to is parang 30 years old na tong bahay na to. But nagustuhan namin siya dahil madaming parking. Like I think this meron ditong 4 parking. So, 4 na car yung pwedeng i-park. Malaki yung front yard and then yung backyard. Kaya nagustuhan po namin siya. So, yun yung sasuggest ko na kung gusto mo makatipid, maghanap ka ng medyo non-renovated or old houses na hindi naman sobrang pangit pero matitirhan pa din and maayos pa din. Is yung groceries. So, kami po is naghahati-hati din kami sa groceries. Pero isang beses na lang bumibili ng grocery, which is yung mom ko yung bumibili ng groceries. So, sa buong linggo, yung binabayaran namin is approximately $500 to $600 New Zealand dollars every week. So, sabi nila malaki daw yun sa normal na weekly expenses sa food, but I think normal lang yung ganon kasi kami kasi kami sa bahay is bali 6 kami. So yung isa kong sister may asawa na siya and then may anak, and then yung mom and dad ko, and then yung isa kong sister tsaka ako, and lahat kami nagtatrabaho. And pagdating sa food, hindi talaga kami nagtitipid. Mas okay na hindi kami bumili ng mga fancy clothes pero gusto namin na madami kaming food na naka-store sa ref, ganon. Pero sabi ko nga, depende kung paano nyo ima-manage yung paggastos nyo, especially sa grocery. Pero kung mag-isa ka lang, I think $150 every week or $100 to $200 New Zealand dollars every week should be enough kung sa mga car and public transport. So, kung marunong ka mag-drive and titira ka dito sa New Zealand, I highly suggest na kumuha ka na lang ng car. And kasi mas convenient yon. Number 1 is because hindi kasi reliable yung public transport dito sa New Zealand. Hindi siya katulad sa Pilipinas na every time merong mga bus, merong mga train. Dito, sa Auckland lang, merong bus and trains. Pagdating mo na sa mga province na part, kailangan mo na magpabook ng bus. And may mga trains pero sobrang dalang lang. Kapag wala kang sasakyan, ang hirap mo pumunta from A to B. So, and also dito is madali lang kumuha ng sasakyan as long as na-approve ka sa pre-approval, like okay yung credits mo and affordable mo kumuha ng sasakyan, makakakuha ka agad kahit wala kang binibigay na pera. Kasi importante talaga yung car. So sa car is gumagastos kami ng yung personally sa car ko is yung weekly niya is $90
$98. And then, syempre, magagas ka siguro $100, depende kung hybrid pa yung sasakyan mo or kung gaano kalayo yung dinadrive mo everyday. And sa public transport naman, nagpa-public transport din ako minsan. Kasi, mostly, madalas. Kasi nga, nag-work ako sa city and ang hirap maghanap ng parking. So, sa public transport is umaabot siya ng approximately $40 every week. So, yun lang is approximate. Siguro yun na maximum. Siguro guys, yung number 1 hack ko lang sa inyo is proper budgeting. Kasi, ang daming nagsasabi na New Zealand is one of the expensive country, pero naniniwala ako na depende pa din yun sa pagbabudget mo. And wag ka masyadong bili ng mga expensive na gamit. Okay lang na i-reward mo yung sarili mo, pero don't go to a point na mas na yung sahod mo napupunta na lang sa mga wants mo kaysa sa mga needs mo. And ito pa yung gusto ko sa New Zealand, guys. Kung iniisip mo na kapag gagala kayo, gagastos ka ng sobrang laki kasi kailangan mong magbayad para makapunta sa isang places or sa isang beach, dito hindi katulad sa Boracay, hindi katulad sa Siargao na kailangan mong magbayad ng entrance fee para makapasok ka. Dito lahat free. So, ang kailangan mo lang talagang gastusan, either magbaon ka or kumain kayo doon and yung panggas mo. Yun yung nagustuhan ko dito sa New Zealand. Free talaga. So, ang nagagastos ko every week, approximately, ito yung hindi pa ako gumagastos ng buying ng mga expensive things, is probably approximately $400 every week to $400 to $500 every week. So, yun yung sinasabi ko na if you are just a minimum earner, medyo tight yung budget, pero depende yun kung paano mo gagamitin yung sahod mo. Kasi madami namang ways paano magtipid, or kung gusto mo mag-part-time, magkaroon ng another na part-time job, may mga choices naman na ganon. Land is mayroong recession, ang daming mga walang trabaho, and ang hirap talaga humanap ng trabaho kahit na yung trabaho is sa McDonald's lang. Ang hirap talaga right now. So, I think yun yung isang bagay ngayon na kino-consider ng ibang mga Pilipino na nasa Pilipinas dahil nga sa recession ngayon. Kasi, totoo yun guys, na madami nang napapauwi dito sa New Zealand dahil sa recession or redundancy. Like, may mga company na nag-close and wala na silang choice but pauwiin yung mga employee nila. Unless na lang resident ka na and permanent resident ka na dito sa New Zealand. I think yun lang guys. Kung may mga hindi man ako na-cover, please comment down below and then magre-reply naman ako sa comment box. And please kung gusto nyo ako na content pa ng ibang mga like things that you want to know about New Zealand, just comment down below. And mag-i-start na kasi ako ng daily vlogs ngayon, starting by tomorrow, and magda-daily vlogs na ako kasi gusto ko na mag-focus sa YouTube. So I hope that you will stay and manood pa din kayo, and mag-comment lang kayo kung ano pang gusto nyong makita sa mga future na video ko, and I'm happy to do a content for you. So, by the way guys, thank you so much also kasi 1,300 subscriber na tayo, and sobrang thankful ako kasi hindi ko in-expect yun. And hopefully, in the near future, mas dadami pa tayo. So, yun lang guys. I hope you have a great day today. Bye-bye!